Alright, mga Absat, second main topic tayo. 2025. Ano to? The delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 20. First quarter of 2025, last year lang yon. First quarter. So meaning January, February, March. Oh. First 3 months. 25, I had a chance encounter with Senator Cheese and Maynard Encounter with Senator Cheese. at the court. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said to me, "Thank you." Yun, salamat, Yusek. O, di ba? Merong direktang testimony. Merong affidavit at higit sa lahat may sworn statement. O, pag-usapan natin itong si Cheese, mga Absat, kasi nangyayari. Baka tila nakakalimutan natin ang papel ni Cheese Escudero, mga kakabsat, sa usaping ito. Nako po. Paano ba yan? Makwan, no? Nakakalimutan nila si Cheese. Madam Lenny, shout out. Sa mga bagong pasok, huwag po kalimutan mag-like and subscribe. Salamat sa ating viewers for tonight. Okay, pag-usapan na natin to, Cheese. Tila nakalimutan na ata natin si Cheese, Mamsat, no? Na ang papel ni Cheese Escudero sa usaping ito. Humarap nitong Lunes sa Department of Justice si Joel Villanueva kaugnay ng isinagawang investigasyon. Gayunman, kapansin-pansin ang hindi kabilang sa mga pinatawag si Senator Escudero sa kabila ng mga naunang payag na nag-uugnay sa kanyang parehong issue. Naalala niyo yung 142 billion insertion? Naalala niyo yung November 30? Merong CCTV, kitang-kita, dumalaw si Cheese sa batasan. Bakit kaya? Nakabaw. Ayon sa salaysay ni Yusek Bernardo, may malinaw na detalye tungkol sa umano'y papel nila Senator Escudero at Maynard Ngu na sinasabing kickback scheme kaugnay ng mga flood control project na isinampa pahayag ikinuwento ni Bernardo sa isang pagkakataong naganap noong Hulyo 2025. Around July 2025, I had the chance encounter with Senator Cheese Escudero and Maynard Ngu. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said, "Thank you." Ba, sana all. Binanggit din ang salaysay na may halagang 160 million na tumutukoy pa lamang sa unang quarter ng 2025. At inilarawan kung paano umano ginamit ni Senator Escudero ang kanyang posisyon bilang Senate President sa pagproseso at pag-deliver ng mga proyekto. Di wow. Biro mo si Cheese gumagalaw, no? Sa kontekstong ito, muling nabubuhay ang tanong kung bakit kinakailangan pang personal na magtungo si Senator Escudero sa House. Kailan yon? Noong November 30. Panahon ng Bicameral Conference Committee Deliberation. Isang detalye na ngayon ay binibigyan ng mas malalim na kahulugan ng mga bagong pahayag. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatiling bukas ang tanong kung bakit tila bakit hindi napasama sa proseso ng mga personal na malinaw na binanggit sa mga testimonya? Bagay na nagdudulot ng agam-agam sa publiko hinggil sa pagiging pantay at pagpapatupad ng pananagutan. O diba? Nagtataka tayo, bakit hindi kasama si Cheese? Samantalang merong direct na sinabi, di ba? Si Yusek Bernardo. Di ba? Paano nangyari yun? Anong nangyari? Madam Lenny, Alibal, Benji, nangyari? Bakit hindi nakasama si Cheese? Ice Rain Lag, may shout out. Diyan pala si Ice Rain eh. Ryan Coneson, diyan ka din para. Shout out. Sa mga bagong pasok sa mga kasama natin dyan, shout out sa inyo. Baka di ko nabanggit, magtampo kayo kay Maestro. Pero wag kalimutan mag-like. Baka naman naglalabing lang si Maestro. Diba, Mabsat? Bakit hindi kasama si Cheese? Meron bang pinoprotektahan? Bakit hindi sinasama si Cheese? Samantalang nakapaw. Ang daming talagang tawag nito. Ang dami talagang mga ebidensya na
Naragang meron, dapat ito, di ba? Ay, inayan. Agoy, 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 agoy. So, ayan mabsat, di ba? Nakita nyo yun? Bakit hindi kasama si Ano sa tingin nyo? May lagayan. Aray ko mo. Liway-way. Nako po. Pero malinaw eh. Under oath nilang sinabi, di ba? Tapos yung mga CCTV, ebidensya na pinakita nung hearing. Di ba? Bakit tila nakakalimutan yung mga testimonya na mga resource speaker o resource person nung hearing din sa Blue Ribbon Committee. Tapos meron pang pan. Nakita ko ba yun? Wait lang. Check ko lang Nasa wall ko ba yun? Si Amy Marcos, mabsat, may sinasabi. Sandali lang Check ko lang Mukhang nandito yata sa kwan eh. Nagangaw si kwan eh. Si pangalan nito. Si Amy Marcos. Oh, tapos according kay Amy Marcos, itong si Bato nagtatrabaho daw. Kahit wala daw si Bato, nagtatrabaho. Really? Really? Saan yung mga latest kay Amy? Ng ilang senador, si Senator Amy Marcos, na nagsabing Ito. nagbabawalan silang magtanong tungkol sa mga matataas na opisyal sa flood control, tinabla. Yung minority at majority, wala nga kaming mga caucus, di ba? So paano man sila pagsasabihan? Number 2, si Senator Bing, chairman siya ng Blue Ribbon. Agoy, nako, may nakita akong bago labas mga kabsat. Nako po. Oh, marami siyang binanggit eh. Maraming binanggit dito si Kan. Itinanggi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pahayag ni Senator Amy Marcos na magsasampa ang kanyang tanggapan ng kaso sa Sige lang, wait lang. Itinanggi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pahayag ni Senator Amy Oh, ito. Share ko lang mabsat Patalastas tayo ng konti. Pero connected ba din dito, no? Na bakit? Agoy, nako po. Kasi dito, no? Wait lang. Asan na yung source natin? Wait lang Okay na tayo dito. Amy Marcos. Ito tayo kay Amy Marcos, mabsat. Ito. Pakinggan natin, mabsat. Paliitin lang natin, Paliitin natin. Yan. Bawasan natin yung sounds. Masyadong malakas. Okay, here we go. Tapos bilisan natin to. Ayon kay Senator Tinabla ng ilang senador, si Senator Amy Marcos, na nagsabing pinagbabawalan sila Agoy! Tinabla si Amy Marcos. Bakit? Kailan to? Kanina lang to, 1 hour ago. Tinabla ng mga senador si Amy Marcos matapos nitong sabihang pinagbabawalan silang magtanong tungkol sa mga matataas na opisyal sa flood control. Nako. Sige natin, tuloy. silang magtanong tungkol sa mga matataas na opisyal sa flood control probe. Imbento lang daw ang pahayag na yan ng senadora. Nasa front Nako po, imbento lang pala ni... line ng balita paano ba naman kasi halos lahat ng mga kalyado niya sangkot. yan, si Mayan Los Baños. Sige. pinupuntirya ang Senado sa investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Senator Amy Marcos, base raw sa impormasyong nakarating sa kanya, ilang senador ang nakatakdang Binanggit niyo yung mga senador kasuhan sa susunod na linggo. Kung di ako nagkakamali, January 15 yung sinasabi niya. Tulad nila Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Jinggoy, tsaka si Joel. Ang pinagtataka pa raw ni Senator Amy, pagdating sa flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee, bawal daw silang magtanong tungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal tulad ng mga nasa palasyo. Hanggang sa mabababang posisyon lamang Ito na si Babalina, mabsat ko na naman po yung nagsasabi. Nako po. ng DPWH, Oh. hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan, mga big time ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Sa totoo lang, surrender na ako, wala na talagang mangyayari rito, moro-moro na lang to. Agoy, surrender na daw siya. Moro-moro na lang daw mga kabsat. Tragis. Sige tuloy. Pero tinablayan ng ilang senador. Nagmi-meet yung minority at majority, wala nga kaming mga caucus, di ba? So paano man sila mapagsasabihan? Number 2,
Si Senator Ping, chairman siya ng Blue Ribbon. So, alam niyo naman, suplado si Senator Ping. So, Oh. wala akong naririnig na pinagsasabihan na pag tungkol kay Speaker Romualdez. Wala akong narinig. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, imposible Grabe. Nako po, kawawa namang Amy Marcos to. Nako po, tinabla na siya ng mga kapwa niya senador. Nako po. mangyari ang sinasabi ni Senator Amy. Wala raw nagbabawal ng kahit ano sa kahit sinong senador. Oh. Baka raw magalit si Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa anyay bintang at imbentong ito. Isa pang aligasyon ni Senator Amy, posible daw magamit ang budget para sa ayuda programs para pagulungin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagay na pinabulaanan ni Senator Erwin Tulfo. That's her opinion. Pero kung sa akin, wala naman ako nakikita na gano'n. So, I don't think so. Ako as Vice Chair, wala akong nakita na pondo para gamitin to operate against the Vice President for her impeachment. Dinipensahan din ni Senator Tulfo kung bakit malaki ang pondong inilagay sa mga pang-ayudang programa sa loob ng 2026 national budget. Gayon din ang dagdag na pondo para sa MAIFIP o yung medical assistance. Kailangan naman daw kasi ng tulong ng ating mga kababayan at hindi raw yan magagamit sa mga pampulitikal na gawain. Go. Sa ngayon, may nakahain ng AIX bill si Senator Erwin para isabatas ang paimigay ng ayudang ito. Kasama riyan ang probisyon na anti-EPAL na magbabawal sa mga politikong mamahagi ng ayuda. Gusto rin ni Senator Anti-epal. Uy, one tragis. Parang kilala ko kasi tinutukoy sa anti-epal na to. Sa tingin nyo, sino ang anti-epal mga kabsat dito? Erwin na matanggal o suspindihin ng mga politiko na lalabag dito kapag naisabatas na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Agoy, mga kakabsat. Nako po, si Babalina, nako po. Senator Amy, posibleng gamitin ng 26 budgets para impeach daw si Sara. Nako po naman. Ito ba? Ano ba ito? Ano ba? Na may mga ipinagbabawal kaugnay ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pinalagaan ni Senate President Tito Soto ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa kung ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa flood control projects. Ang aligasyon ni Marcos, pinipigilan sila kapag umaakit na kay dating Speaker Martin Romualdez o mas mataas pa ang investigasyon. Imposible, ayon kay Soto, sabay tawag sa bintang na imbento. Nauna nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na unfair, walang katotohanan at walang basihan ang aligasyon na ayaw na niyang patulan. Pinabulaanan din ito ng Vice Chairperson ng komite. Wala akong naririnig na pinagsasabihan na pag tungkol kay Speaker Romualdez. Wala akong narinig. Number two, hindi naman kasi nagmimit eh. Sinabi rin ni Senadora Marcos na bubuwagin na sa susunod na buwan ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi nagpakita ng ebidensya sa Senadora Marcos o paano niya nakuha impormasyon. Ayun lang, ngaw-ngaw din. Parang Chavit Singson din mga kakabsat, ngaw-ngaw din. Wala nang ebidensya. Agoy, nako pa. Puro ngaw-ngaw din lang pala. Anak ng kamote mga kakabsat. Ibang klase talaga itong si Babalina. Pinabubulaanan ngayon ng palasyo. Kahit nga nagsipagbitaw na mga miyembro at ang chairman na lang ang natira. Patuloy ang paghimok sa mga may impormasyon sa katiwalian na magsumbong sa komisyon. Wala po na pag-uusapan kung magkakaroon ng replacement. Pero nagpapatuloy pa rin po ang ICI. Walang abiso sa kanila kung sila ay bubuwagin. Kaya patuloy din po ang kanilang pag-iimbestiga. Pero ang in-expect po ng Pangulo ay magkaroon din po ng batas para magkaroon ng independent commission. Dumistansya naman ng palasyo sa impormasyong nakuha rin ng ni Senadora Marcos na ilang dati kasalukuyang senador at mga kongresista ang sunod na kakasuhan at aarestuhin kaugnay ng flood control scandal. Sabi nga po ng Pangulo, baka masaya yung effort sa kakamadali. Pero mandidismiss lang po agad. Ayaw natin pangunahan kung ano magiging trabaho ng Ombudsman at ng DOJ. Nasa kamay na po ng Ombudsman yan kung ano po yung timeline nila. Patuloy namang pinabubulaanan ng palasyo ang mga ugong ng malawakang balasahan sa gabinete. Sa ngayon, lagi namang tumitingin, nagmo-monitor ang Pangulo, ini-evaluate niya yung trabaho ng bawat miyembro ng kabinete. So, ngayon, sa araw na to, opo. So, sa mga susunod na araw, hindi natin masasabi kung siya ba ay hindi masasatisfy sa trabaho ng isang CAPSEC. para sa GMA Integrated News, Ivan May. So sa mga binanggit nga ni Kuan, sa mga binanggit ni Babalina mga absat. Sa January 15, ano na ngayon, January 8. Sa January 15 next week, no. Kakasuhan na itong mga senador to. Anong sagot ni Kuan diyan, Ombudsman? Buti siya alam niya, ako di ko alam 'yan. Ito ang pahayag ni Ombudsman Remulla kaugnay sa umanong nasagap na balita ni Senator Amy Marcos na mayroon daw umuugong nakakasuhang senador sa Kongreso sa kaugnay sa flood control project sa January 15. Ewan ko kung saan nang gagaling yun. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho. We are doing our work. The GOJ is doing its work. Sabi ni Remulla.
Naku mo. Ibang klase rin tong si Babalina, Jenny Ramos, Allen Valencia. Ibang klase to. Ha? Nawala ba ako? Sinong nawala? Ako? Pinigilan ba ni Marcoleta na pinasok nilang witness si Gonesa? Yun lang. Wala din. Natuluyan ang naglaho. Yun lang. Tuluyan ang naglaho. Yun lang pinagkaibahan. Diba? Agoy. Nako po. Oh, so yan mga kabsat, no? Yung tila, nakakalimutan na mga kakabsat. Ha? Sino? Yung mga binanggit na mga resource speaker dyan sa Senado. Na sino? Tulad ni Cheese. Diba? Nako po. But anyway, mga kabsat, again. Yan po ang lumalabas so far, no? So, kayo na, ano sa tingin nyo? Bakit kaya hindi sinama si Cheese dito sa mga, mga unang batches? Nako, ano siya, second batch? Nako po, pero bakit bilang nawawala? Samantalang may direct mismo na testimony, no? Na paghatid. 'Di ba? Agoy. Ibang klase. Bakit kaya? But anyway, yan po ang ating second topic. Next topic tayo, Mamsat. Agoy. Alright, sa mga bagong pasok, shoutout sa ating 76 live viewers. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Countdown muna ulit tayo, Mamsat. Here we go.